Magandang araw! Welcome sa AP9 Economics. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang konsepto at salik ng supply. Bilang bahagi ng pag-aaral ng microeconomics, pag-aaralan mo ngayon ang tungkol sa supply. Sa puntong ito, mahalagang pag-usapan ang apat na pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano-ano ang produktong ipoproduce? Ikalawa, gaano karami ang ipoproduce o lilikhain? Ikatlo, paano ito ipoproduce? At ikaapat, para kanino ito ipoproduce? Ang mga katanungang pang-ekonomikong ito ang pinagmulan kung bakit may konsepto ng supply sa economics. Gayon din ang mabisang mekanismo para maunawaan ang takbo nito ay ang interaksyon ng mga tao sa pamamagitan ng pamilihan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng supply? Ang supply ay ang bilang ng produkto at serbisyong handang ipagbili sa magkakaibang presyo sa isang takdang panahon. Kapag ang produkto ay mataas ang demand, maraming negosyante ang magkaka-interes na gumawa ng produktong ito at ipagbili sa pamilihan. Kapag tumaas ang presyo, hudyat ito upang dagdagan nila ang produktong kanilang gagawin. Ngunit kapag bumaba ang presyo, babawasan nila ang bilang ng produkto na nais nilang isupply. Ang batas ng supply ay nagsasaad na kapag mataas ang presyo ng isang bilihin, tumataas ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. At kapag ang presyo ay mababa, mababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handang ipagbili sa isang takdang panahon. Ang schedule ng supply. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa talahan na yan ang schedule ng supply para sa face mask. Ang mga negosyante ng face mask ay halimbawa lamang ng mga negosyante, producer o nagtitinda. Ang mga negosyante o producer ay kumakatawan sa supply. Gaya na lamang sa panahon ng pandemikong COVID-19, nais nilang makagawa ng produkto sa mababang gastos at maipagbili ito sa mataas na presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity supplied para sa face mask sa iba't ibang presyo. Sa presyong 100 piso bawat piraso, 10 piraso lamang ang handa at kayang ipagbili ng mga producer. Kung tataas pa ang presyo at maging 500 piso ang bawat face mask, kapansin-pansing magiging 50 piraso ang magiging supply para dito. Malinaw na ipinakikita ang direktang ugnayan ng presyo at quantity supplied ng face mask para sa producer. Maliban sa supply schedule, maipakikita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity supplied sa pamamagitan ng diagram o graph. Ito ay ang tinatawag na supply curve. Ang graph ay batay sa supply schedule na nasa talahan na yan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity supplied, ay mabubuo ang supply curve para dito. Ang paggalaw ng paitaas o upward sloping curve ay nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at handang ipagbili ng mga mamimili. Ang paggalaw sa kurba ng punto B papuntang punto C ay nagpapakita ng mataas na supply ng face mask. Kapag ang presyo naman ay bumaba sa 100 piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity supplied sa 10 piraso. Ipinakikita sa graph ang paggalaw sa supply curve. Mangyayari ang paggalaw sa supply curve kung ang salik na nakapwesto ay ang sariling presyo ng produkto na nagbabago. Kung ang presyo ng face mask ay tumaas mula 100 piso tungong 200 piso, makikita sa graph na lilipat ang punto A sa punto B. Kung bababa naman ang presyo mula 500 piso patungong 400 piso,
Ang punto E ay lilipat sa punto D. Ang mga salik na nakakaapekto sa supply. Ang dami ng produktong handang isupply ng isang producer ay nakasalalay sa mga sumusunod na mga salik. Ang pagdami ng producer. Ang pagtaas ng presyo, halimbawa ng alkohol, ay maghihikayat sa mga negosyante na damihan ang ipoproduce nila. Maaaring ang mga pagawaan na hindi dating gumagawa ng alkohol ay mahihikayat na gumawa na rin ng produkto na magre-resulta ng pagdami ng supply sa pamilihan. Ang pagbabago sa presyo ng mga salik ng produksyon. Ilan sa mga salik ng produksyon ay ang renta para sa gamit ng lupa, sahod sa manggagawa, interes sa serbisyo ng kapital, at ang tubo para sa pamumuhunan o entrepreneur. Ipagpalagay na tumaas ang presyo ng mga nabanggit, tataas ang kabuuang gastos na maaaring humantong sa pagbabawas ng produksyon. Kaya naman, bababa ang supply. Ang pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Maaaring makaapekto ang pagbabago sa presyo ng mga kaugnay na produkto sa dami ng supply. Kapag tumaas ang presyo ng face mask, ang mga pagawaan na dating gumagawa ng uniforme ay maaaring iukol na ang kanilang produksyon sa paggawa ng face mask. Sa ganitong paraan, darami ang supply ng face mask at mababawasan naman ang supply ng uniforme. Ang espekulasyon sa pamilihan. Bago pa man tumaas ang presyo ng ethyl alcohol sa mga supermarket at parmasya, bumili na kaagad ang mga mamimili upang makaiwas sa mataas na presyo nito dulot ng pandemyang COVID-19. Sa panig ng mga negosyante, kanilang itinatago ang kanilang mga produkto para hintayin ang pagtaas ng presyo. Ito ang kadalasang ginagawa ng mga nagbebenta ng gasolina kapag may inaasahan silang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ang supply function ay maaaring ipakita sa equation na QS equal F multiply by P. Ang QS or quantity supplied ang tumatayong dependent variable at ang presyo or letter P naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QS sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer. Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay sa equation na ito, kung saan ang QS ay ang dami ng supply, P ay ang presyo, ang C ay ang intercept o ang bilang ng QS kung ang presyo ay 0, B ay ang slope o pagbabago sa quantity supplied divided by pagbabago sa presyo. Nagsasaad kung ang relasyon ng P at QS ay positive or negative. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan na ang datos sa supply schedule at ang supply function ay iisa, suriin at pag-aralan ang komputasyon sa ibaba. Ang supply function mula sa supply schedule para sa face mask. QS equal Q plus 100 multiply by P. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!